tayong lahat. Bigyan natin ng 1 minute na standing ovation ang presensya ng Diyos. Ibalik sa Kanya ang kalwalhatian, ibalik sa Kanya ang pagsamba, ibalik sa Kanya ang pagpupuri, ibalik sa Kanya ang pasasalamat. The Word of God says, we shall enter the gates of the presence of God with thanksgiving in our hearts, and let's give Him praise. 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 Sa'yo ang kapulihan. Sa'yo ang pagsamba. Sa'yo ang aming masasalamat. Sa'yo ang aming pagtitiwala. Sa'yo ang aming pananampalataya. Sa'yo ang aming buhay. Sa'yo ang aming paglilingkod. Sa'yo ang aming kalakasan. In Jesus' name, amen and amen and amen. Umikot po muna tayo sandali. Kung mamay tayo ng 10 tao, sabihin natin, ang saya ko dahil nandito ka. Ang saya-saya ko dahil nandito ka. Ayan. Let there be joy in the house of the Lord today. Maganda at masayang umaga po sa inyong lahat. Yay! Let there be joy in the house of the Lord today. Praise the Lord. Kamusta na po ang bawat isa? Pinagpala! Masaya! Praise God! All because of God. Alam po ninyo, kung masaya man tayo ngayon, pinagpala man tayo ngayon, ito ay dahil pa rin sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli ang Diyos. Alam po ninyo, napakainit po, hindi lang ng panahon sa mga oras na ito, napakainit ng mga nangyayari sa ating palibot, lalo na po sa ating gobyerno, lalo na sa ating politika. At last Wednesday, nagpapasalamat po tayo sa buhay ng ating spiritual director, Brother Eddie Villanueva, nung sinabi niya during the revival meeting, sinabi niya doon, hindi tayo dapat maging panatiko sa politiko. Amen? Napakaganda, very timely, nung kanyang mga salita nung sinabi niya, mga kapatid, hindi tayo dapat maging panatiko sa politiko. Amen? Siguro medyo hindi maintindihan ng marami, siguro medyo masakit, natamaan ng marami sa salitang ito. Pero you know what? Ito ay isang katotohanan na dapat nating malaman at dapat nating ikabuhay, lalo na tayo na nagsasabing tayo ay mga anak ng Diyos at mananampalataya ng Panginoon. Hindi tayo dapat maging panatiko sa politiko. Sa mga nakarang araw po ay makikita natin ang pagiging panatiko ng maraming tao sa dalawang makapangyarihang pamilya dito sa ating bansa. It is very clear that a lot of people right now are political fanatics and people are fighting between these two powerful families in our country. Napakaingay po ng social media, kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang batuhan ng mga aligasyon ng kasamaan. At ang nakakalungkot, marami po nag-aaway na. Kinalimutan na ang pagiging magkaibigan. Maraming nag-unfriend na sa Facebook. At mas nakakalungkot, marami ang tila nagkalimutan na bilang pamilya. Lahat dahil sa pagiging panatiko sa politiko. Amen? Ano bang ibig sabihin ng pagiging political fanatic, Pastor? Ano bang ibig sabihin nito? Well, political fanaticism means an irrational, extreme,
and unreasonable devotion toward a political figure. In short, it is also a form of idolatry. Ito yung tila pag-uugali or gawi ng maraming tao na sobrang pagtitiwala, sobrang pananampalataya, sobrang paghanga, sobrang pagsunod, buwis-buhay na paniniwala at pagsamba sa politiko. Why do I say pagsamba? Abay, napakaraming tao na tila umiikot yung buhay nila sa politiko. Pagising pa lang, tinitingnan na ano nangyari kay Juan. Nasaan na siya? Ano ang ginagawa niya? Hanggang matutulog na lang, napupuyat na lang, si politiko pa rin ang iniisip. Ang tanong, nagagawa mo pa kaya mag-pray at magbasa ng Bible? Amen? Ito po yung sinasabi, hindi naman masama na humanga tayo at maniwala sa mga politiko. But when our devotion and our faith and commitment and faithfulness to them becomes irrational, extreme, and unreasonable, then kapatid, ito ay mahuhulog na sa tinatawag natin political fanaticism. It is already a form of idolatry at ito po ay hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Nakakalungkot, marami po ang ganyan, at mas nakakalungkot maging sa mga tinatawag na mananampalataya sa Panginoon ay tila hindi na nakabantay sa kanilang mga buhay at nahulog na ng mga panatiko sa mga politiko. Tila may ganyan o kawangis na istorya po sa Biblia. Tignan po natin ang unang Samuel 8:1-9. In 1 Samuel 8:1-9, we will see a somehow parang pareho na istorya sa mga nangyayari ngayon. Ang sabi ng salita ng Diyos, in his old age, Samuel retired and appointed his sons as judges in his place. Joel and Abijah, his oldest sons, held court in Beersheba. But they were not like their father, for they were greedy for money. They accepted bribes and were very corrupt in the administration of justice. Finally, the leaders of Israel met in Ramah to discuss the matter with Samuel. They told him that since his retirement, things hadn't been the same, for his sons were not good men. Give us a king like all the other nations have, they pleaded. Samuel was terribly upset and went to the Lord for advice. Do as they say, the Lord replied, for I am the one they are rejecting, not you. They don't want me to be their king any longer. Ever since I brought them from Egypt, they have continually forsaken me and followed other gods. And now, they are giving you the same treatment. Do as they ask, but warn them about what it be like to have a king. Mga kapatid, rejecting God and rejecting His kingship or leadership upon our lives is disastrous. Yung hindi natin pagtanggap sa pamumuno at paghahari ng Diyos sa ating mga buhay ay isang napakapanganib na pangyayari sa kahit kaninong buhay. Entrusting our life and future to the hands of men is dangerous. Yung ibibigay at pagkakaloob natin, yung ating buhay at ating future, ang ating kaugmaon, ang ating kinabukasan, sa kamay ng mga tao ay napakamakapanganib na pangyayari. And seeking fulfillment and satisfaction from men is vain and disappointing. Kung ang hinahanap natin na satisfaction, completeness, wholeness sa buhay natin ay sa kapwa natin tao, kapatid, mahuhulog lang yan sa napakalaking disappointment at makikita natin na walang silbi ang ginawa natin na pagiging panatiko. Amen? Kaya nga po today, tignan po natin bakit ba napaka-importante na umalis tayo sa mindset or sa character or sa addiction ng pagiging political fanatic at i-trust lang natin ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin, maging ng gobyerno, sa ating mensahe na pinamagatan natin, in God we trust. Pwede ba kisigaw natin? In God we trust. Sa Diyos lang tayo magtitiwala. Basahin po natin muli yung kwento sa unang Samuel 8:1-9, this time sa wikang Filipino.
Nang matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan ng panganay at Abijah naman ang sumunod. Pareho silang namuno sa Beersheba, pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol at binabaluktot ang katarungan. Kaya nagtipon ang lahat ng tagapamahala ng Israel at pumunta kay Samuel sa Rama. Sinabi nila, matanda na po kayo at ang mga anak ninyo'y hindi naman sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Ngayon, bigyan niyo po kami ng hari na mamumuno sa amin gaya ng ibang bansa na mayroong hari. Pero sumama ang loob ni Samuel sa hiniling nila, kaya nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, gawin mo ang ipinapagawa nila sa iyo. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila kung hindi ako. Mula nang ilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako at nagsisunod sa ibang mga Diyos. Ngayon, ganyan din ang ginagawa nila sa iyo. Kaya gawin mo ang kahilingan nila, pero bigyan mo sila ng babala kung ano ang gagawin ng haring mamumuno sa kanila. Then and now, noon hanggang ngayon, napakaraming tao po, ang tila ba they are rejecting God in their lives and they are rejecting the will of God in their lives. Napakaraming tao na mula man hanggang ngayon tila ayaw sa Panginoon at ayaw sa kanyang kalooban. Marami ang ayaw na pagharian sila ng Panginoon. Maraming ayaw na pangunahan sila ng Panginoon. Maraming ayaw na pagharian at i-lead sila ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Why? Maybe because hindi tama yung kanilang pag-iisip tungkol sa pagpapasailalim ng buhay sa ating Panginoon. Siguro po, marami ang tingin nila ay ang buhay na magpapailalim sa paghahari ng Panginoon ay buhay na maraming sakripisyo, ang buhay na maraming bawal, ang buhay na maraming dapat gawin, at ang buhay na limitado at hindi masaya. Kaya nga ang hinahanap ng maraming tao ay ang kagaya nila na tao na mag-lead sa kanila. Gaya nga po ng hiling ng mga tao kay Samuel, bigyan mo kami ng hari. Gaya ng mga ibang bansa na may mga haring nag-ahari sa kanila. Bigyan mo kami ng hari. Ayaw na namin ng bigyan mo kami ng hari. Ayaw na namin ng Panginoon nag-ahari sa amin. Give us a king just like other nations have. Ganun ang sigaw nila sa panahon ni Samuel. Ngayong panahon ito, I think basically the same pa rin ang sigaw ng mga tao. Sumisigaw ang mga tao ngayon, either BBM or Duterte. Yun lang ang dalawang sigaw ng bansang Pilipinas ngayon. It's either you give us BBM or you give us Duterte. It's either we reject BBM or we reject Duterte. Ganun pa rin. Makikita natin ang mga tao sa bansang ito ay nakadepende pa rin sa pangunguna at pangumulo ng kapwa natin tao. Tama po ba? Yun po yung nakikita natin katotohanan. And why is it? Bakit ganito ang mga tao? It's because, yung sabi ko nga sa inyo, many are into what we call political fanaticism. Marami ang mga panatiko. Hindi lang sa reliyon, marami ang panatiko sa politika at politiko. Many try to find life solution and fulfillment in men, specifically sa ating pong mga politicians. Tama ba? Yun yung sad fact eh. I know tahimik tayong lahat, and it is good that we meditate on ourselves. Hindi ko po sinasabi na hindi tama or hindi mabuti yung magkaroon tayo ng mga politiko na hinahangaan at sinusuportahan. But what the Word of God is telling us today, kung yung paghanga at pagsunod mo na yan ay sobra-sobra na at mas sobra pa sa pagpatiwala mo sa akin bilang Diyos mo, sa pagsaserve mo sa akin bilang Diyos mo, then that's fanaticism. And that is wrong. Amen? Kaya nga sabi ng Lord kay Samuel, gawin mo yung kahilingan nila. Give them a king. Bigyan mo sila ng hari. Yun ang gusto nila eh. Bigyan mo sila ng hari.
Ako sana ang hari nila eh. Ako sana ang magiging leader nila eh. Ako sana ang kalooban ko sana ang pag-aariin ko sa kanila. Pero ayaw nila niyan. Gusto nila ng kapwa-tao nila bilang hari. Kaya ibigay mo ang gusto ng mga tao. But, ang sabi ng Panginoon, bigyan mo sila ng babala sa kung ano ang gagawin ng haring mamumuno sa kanila. Amen? Kapatid, mga Kristohano, mga JIL people, para po maiwasan natin, yung tinatawag natin na mahulog tayo sa political fanaticism, importante po na matutunan natin na i-entrust lang natin yung ating buhay, yung ating kinabukasan, yung ating probinsya, yung ating city, yung ating town, yung ating bansa, maging ating barangay, sa ating Panginoon at sa Panginoon lang. Amen? Ulitin ko po, para makaiwas tayo na mahulog tayo sa tinatawag na pagiging panatiko, matutunan po natin na magdesisyon tayo na simula sa araw na ito, we will repent of our political fanaticism. At buong puso natin ipagkakaloob at ipagkakatiwala lang ang ating buhay, ang ating barangay, ating town, ating city, ating probinsya, ating bansa, ating mga pangangailangan, ang ating fulfillment sa Diyos at sa Diyos lang. Come on! Baka sabihin nyo, si Pastor, nag-trending na ganitong imuang post ito last Friday. Sabi nga ni Maria, yung follower ko, Pastor, kahapon 1.2 million na yung views. Tapos tuturuan mo kami ng huwag maging panatiko. Teka muna, hindi naman ako panatiko eh. I was asked to pray. Pastor ako eh. Siyempre, magpipray. Alam nga naman, na hindi ako mag-pray. And para po malaman ng lahat, bago pa ibang balita malaman ninyo, when I was invited that afternoon, tanghali na nung natanggap ko ang invitation, unang sinabi ko, is this a political event? Sabi niya, hindi po. Meron ba dito darating na politiko? Wala po. Okay, good. Sama ako dyan. Kasi sabi ko, hindi ako pupunta sa isang panagtipon, sa isang event na may mga politiko na nandyan. Ayoko. I will just go there to pray if lahat dyan non-partisan. And sabi ng organizer, sigurado po, Pastor, walang politiko. Okay, that's good. Amen? And yet, sabi nga namin ni Nanay, nakita namin yung mga tao, we cried. Because yung passion ng mga tao, grabe. Yung pagsigaw nila, grabe. And even their prayer. Ang nakakatuwa po doon, hindi nyo pa sa lahat nakita at alam. Bago nag-pray si Pastor, binigyan ko sila ng pagkakataon na magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin ng Panginoong Jesus. Come on! Dahil sabi ko, hindi tayo bibingkin ng Panginoon kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, dahil ang kasalanan ang hadlang sa ating prayer. Kahit marami tayo at kahit gaano kaganda ang prayer natin, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, including, sabi ko sa kanila, yung pagsigaw ninyo na bangag ang ating presidente. That is a sin. Kasi they were shouting eh. Bangag, bangag, bangag. Sabi ko, undangin daw na kadali. Because mali yung ginagawa natin. Ninyo. And we praise the Lord because sabi nila, bitaw mo, oo nga, mali, kasalanan. No? Bugso daw ng damdamin nila. Sabi ko, ingatan ang bugso ng damdamin dahil madalas dyan tayo nagkakasala sa bugso ng damdamin. Amen ba? And so they repented, I believe, because I gave them 2 minutes to be quiet in the presence of God and repent of their sins. And then I led them to the prayer of repentance and I led them to the prayer of accepting the Lord Jesus Christ. Come on! Kaya man, may mga nagtatanong, Pastor, sikat ka na. Sabi ko, alam mo, anong silbi ng kasikatan kung hindi ko sila nadala sa Panginoon? And I'm so thankful that night
Sabi ko, ito yung pinakamatapang na bagay na nagagawa ko sa buong buhay ko. Hamak mo, tumayo ako sa gitna ng almost 1,000 people na hindi ko alam. Most of them are really unbelievers at mga rallyista. Alam niyo naman yung ugali ng mga rallyista, di ba, mga palaban. And tatayo ako doon para magsalita tungkol sa Panginoong Hesus, tungkol sa kanilang kasalanan. Kasi gusto nila mag-pray na ako, sandali lang. Hindi ako mag-pray. Mag-usap muna tayo. It is by the power of the Holy Spirit that I was able to deal with them with their sin. And it's by the anointing of the Holy Spirit that I was able to share God and the salvation of God to them. And sa grasya ng Panginoon, I would like to believe na lahat na sila nag-pray, pero I would like to believe na many of them sincere sa kanilang pag-ampo or pag-pray ng gabi niyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko sa kanila, wala sa tao ang pag-asa natin. Wala sa politiko ang pag-asa natin, gatekeeper. Wala. We have to always direct the people to God. Amen? Kaya nga yung punto natin sa umagang ito, in God we trust. In God we trust. Amen? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Psalms 33 verse 12. Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the nation whose God is the Lord. Tingnan natin ang salita ng Diyos, hindi niya sinabi na pinagpala ang bayan kung si Duterte or si BBM or kung sino man sa diha na magiging pangulo at leader ng ating bansa. Hindi sinabi ng salita ng Diyos na pinagpala ang probinsya kung si Oy or si Halushos ang magiging gobernador ng ating probinsya. Ang sinabi ng salita ng Diyos, pinagpala ang bansa kung ang Diyos ang kanilang Panginoon. Kaya nga ako, maling-mali talaga yung political fanaticism. Why? Dahil yung mga tao na panatiko, sinasamba nila yung mga politiko bilang kanilang tagapagligtas. Sinasamba ng maraming tao yung mga politiko na tila ba, ikaw ang tagapagligtas namin. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw lang ang solusyon namin. Ikaw lang ang kaparaanan para mag-prosper ang aming buhay, ang aming lugar. Ikaw lang ang kaparaanan para magkaroon kami ng kapayapaan at kaayusan ng buhay sa aming lugar. And that is wrong and that is sin. Political fanaticism says, lahat na lang ang sinasabi ng politiko, pinapaniwalaan natin kahit baluktot. Tama ba? Lahat na lang ng gagawin nila, kinakampihan natin at pinaglalaban natin at willing tayo makapag-away para sa kanila. Kapatid, ito pa yung masama sa political fanaticism. We turn a blind eye and a deaf ear sa mga ginagawa o sinasabi nila na mali. Alam mo, mali. Pero tinatanggap mo pa rin at pinaglalaban mo pa rin yung ginagawa at sinasabi nila. Somebody asked me online, hindi ko siya kilala, nakita niya lang yung post. Sabi niya, excuse me sir, sabi niya, why are you praying for somebody who said God is stupid? Why are you praying for somebody who killed people? Ang sagot ko sa kanya, sir or ma'am, we cannot fool God. Kung ano yung tinanin natin, yun ang aanihin natin. And sabi ng salita ng Diyos, we must pray for all people. So I am there praying for him. Hindi ibig sabihin that I am approving of everything that he did. What he needs right now is prayer for salvation, for deliverance, for help. That's why I was there. And natahimik siya. You see, itong problema sa mga panatiko. Lahat na lang hinahanapan nila ng mali. Lahat na lang hinahanapan nila ng kukontra sa kanilang mga paniniwala at willing silang mang-away. Maging sa mga tao na wala namang ginagawa. That is the problem. Kapatid, when we put our hope in politicians who are just a mere man like anybody else is wrong.
I-check natin yung mga puso natin. Sabi ko nga, hindi masama na humanga tayo at sumuporta tayo kahit kaninong kandidato. It's your right. Hindi po ako makikialam dyan. Kung kayo man ay sa kanya, go! Pero i-check natin yung mga puso natin. Baka mamaya, umiikot na yung buhay natin sa politikong ito. At lahat na lang ang sinasabi at ginagawa niya, inaaprobahan natin kahit mali. Because when we put our trust and faith in the hands of men, is wrong. Why? Huwag po natin kalilimutan na tao lang din sila. Tao lang din sila, kahit sabihin pa natin mas may makapangyarihan sila sa atin, mas may alam sila sa atin, mas may pinag-aralan sa atin, the truth remains na nagkakamali pa rin sila, may kahinaan pa rin sila, at may limitasyon din sila kagaya natin. Come on! Mga kapatid, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 118 verse 9, it is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. It is always better to take refuge in the Lord than to trust ito mga taong may kapangyarihan. Psalms 146 verse 3, do not trust in princes, immortal men in whom there is no salvation or help. Tama po ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong magtitiwala ng buong buo sa mga tao may kapangyarihan na kagaya natin ng mga tao dahil walang kaligtasan sa kanila. Dahil sila mismo nangangailangan ng kaligtasan. Amen? And then Jeremiah 17:5, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. Ito po yung pakinggan natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, sumpain ng tao ang nilalang na nagtitiwala at nagre-rely lamang sa tao. Ginagawa niya na ang taong ito, ang politikong ito, ang kanyang kalakasan at yung kanyang puso at kaisipan ay lumalayo na sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, kapag ganito tayo, political fanatic, sumpa ang darating sa atin. Amen? I believe yung mga nangyayaring kaguluhan ay isa na rin sumpa. Why? Because tayong Pilipino, pagdating talaga sa politiko, willing tayong magpakamatay. Tama ba? Willing tayong makipag-away. Kahit mali na yung mga stand nila. And I think this is just, part of sinasabi katotohanan ng salita na susumpain ng tao na panatiko, sumasamba sa kapwa-tao. Amen? Mga kapatid, paalala lamang po ito ng salita ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, mainit sa Pilipinas ngayon. Hindi lang mainit ang hangin, hindi lang mainit ang climate, mainit ang mga kaganapan sa politika. But then, kapatid, paalala po, we will not find genuine satisfaction nor lasting fulfillment in trusting man, however great that man is. Hindi po natin makukuha ang kompletong fulfillment and satisfaction sa kung sino mang tao, gaano man siya kasikat, gaano man siya kapangyarihan, gaano man siya kayaman, gaano man siya kadakila. We will not find satisfaction and fulfillment sa tao. Amen? Kapatid, look at what happened. Tingnan natin yung mga nangyayari ngayon. Di ba? We trusted our politicians. Hindi ba we trusted in their promises? And yet, kamusta naman? Kamusta naman ang 20 kilo ng bigas? Kamusta? Na-deliver po ba lahat ng kanilang mga promises? Na-fulfill ba lahat? Ang sagot natin dyan, hindi lahat. Kahit sino pa man ang umupo, hindi lahat ng promises na ibibigay. Dahil ang mga promises ay panguuto lamang sa ating lahat.
Of course, they will give us promises para mauto tayong lahat at mapaniwala na sila ang karapat-dapat iluklok sa posisyon. And ang problema sa atin, we are so fanatic na kahit klaro na inuuto tayo, kagaya ng 20 kilo ng bigas, go pa rin tayo. Amen? Kapatid, ano nangyayari pagkatapos nito? Then the people are grumbling. The people are murmuring. And we find ourselves frustrated and nagsisisi. Hindi ba when you look at the social media, ang daming nagmahal, hindi nagsisisi kami. Tama po ba? And marami sa atin ang hindi pa rin natututo dahil sa susunod na eleksyon, magiging panatiko ulit tayo sa mga politiko regarding them as our saviors, deliverers, and providers. Yun yung nakakalungkot. And ang prayer po natin, that's why this message is being given today. I believe it's from the Lord dahil iba yung nakaready ko na mensahe. But because of what happened, ito yung naging mensahe ngayong umagang ito. Ang prayer ko, hindi tayo makasali sa mga tao na political fanatics. We are there to support, we are there to pray for them, but hindi natin iikot ang buhay natin sa kanila. Sa Diyos iikot ang ating buhay, hindi sa kapwa-tao. Amen? Tignan niya po natin nangyari. Sabi ng mga tao, ikaw ang aming deliverer, ikaw ang aming pag-asa, ikaw, bukuyod kunin mo, makita ko gwapo, ikaw yun. And yet, tignan natin, hindi ba kabaligtaran madalas na nangyayari? Look at what 1 Samuel 8:10-16 has to say. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sinabi niya, ito ang gagawin ng hari na mamumuno sa inyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki at gagawin niya mga sundalo. Ang iba'y gagawin niyang mga ngarwahe, mga ngabayo at ang iba'y mauuna sa kanyang karwahe. Ang iba sa kanila ay gagawin niyang opisyal na mamamahala sa 1,000 sundalo at ang iba naman sa 50 sundalo. Ang iba ay pag-aararuhin niya sa kanyang bukid at ang iba ay pag-aanihin ng mga pananim niya. Ang iba naman ay gagawin niyang manggagawa ng mga armas para sa digmaan at ang mga kagamitan para sa kanyang karwahe. Kukunin niya ang mga anak ninyong babae at gagawin niyang mga manggagawa ng pabango o sinera at panadera. Kukunin niya ang pinakamaganda ninyong mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, at ibibigay niya ang mga ito sa mga tagasunod niya. Kukunin niya ang 10 bahagi ng inyong mga trigo at mga ubas, at ibibigay niya sa mga opisyal at iba pang niyang mga tagasunod. Kukunin din niya ang mga alipin ninyong lalaki at babae at ang pinakamaganda ninyong mga baka at mga asno para magtrabaho sa Kanya. Ito yung babala ng Panginoon para sa panahon ni Samuel. Sabi ng mga tao ni Samuel, give us a king, gaya ng meron ng ibang bansa. At ang sabi ng Diyos, okay, ibigay mo yung gusto nila, pero ibigay mo ang babalang ito. Humihingi kayo ng kapwa-tao na mangunguna sa inyo. Ito ang mga magposibilidad na mangyayari sa inyo. And look at us at this present age. These people are saying, we are a public servant. Pero sa totoo lang, parang hindi nila alam anong ibig sabihin ng public servant. Tama ba? Ano yung sabi sa Bisaya pag camping period? Madali makita, madaling... Ano yun? Sayon doolon. O after na yan ang manalo. Sa ngayong camping, sayon makita, madaling makita at madaling lapitan. Camping period man. Langan po, disot po. Pero ano ang problema? After ma-install into possession, ano na yon? Lisod pangitaon. Lisod doolon. You see? Mga kapatid, gumising na po tayo. Maging matalino na po tayo. Una sa lahat, ang Diyos lang talaga ang lapitan natin sa lahat ng concern natin. Ang Diyos lang ang pagkatiwalaan natin sa lahat. Huwag sa kapwa-tao, lalo na sa kung sino mang politiko. Kabaligtaran na po kasi ang nangyayari. Hindi naman po natin nilalahat, pero madalas,
once in power, nang-aabuso na sila ng kanilang kapangyarihan. Amen? Ngayon lang yan sila mabait. Sabi ko nga, tanggalin na natin sa equation yung pagiging makadiyos kasi ngayon panahon ito makadiyos silang lahat. Sisimba yan sa lahat ng simbahan. Kahit sa simbahan ni Satanas, papasok yan, makakuha lang ng boto. Kaya sabi ko, tanggalin natin sa equation yung godliness. Dahil hindi mo makaklaro sino talaga yung totoong godly. Amen. Kapatid, tignan mo ang nangyayari. Instead na sila ang mag-serve sa public, dahil public servant sila, once in power, sino naman ang nagsaserve sa kanila? Tayo. Diba? Kayo. Ang mga taong panatiko, kayo na yung parang aso na susunod-sunod sa mga politiko. Always asking and asking and asking and depending on the ayuda, AX, and etc. Yakap. At sila naman ay nasa mataas na posisyon at tuwang-tuwa sila kapag tayo sunod ng sunod sa kanila. Pumapalakpak sa kanila. Kapatid, instead na ang pangangailangan at kabutihan natin ng mga mamamayan ang priority agenda ng marami sa kanila, yung pangangailangan at benepisyo nila ang palaging una at agenda sa kanila. Amen? Hindi naman lahat, pero marami ang nagpapayaman sa gobyerno at sa posisyon. Kung nakita nyo nga yung bubble gang, anong sabi doon ng mga politiko? Sabi niya, pag ako nanalo, sabi niya, magnanakaw ako sa kaban ng yaman. At sabi niya, at least, honest ako. Sabi niya naman ng isa, pag ako nanalo, magsha-shopping ako sa iba't ibang bansa, bibili ako ng mga mamahaling bags at sapatos. At least, honest ako. Sabi naman ng isang politiko sa babugang, pag ako nanalo, mambababae ako dahil ako'y babaero. At least, honest ako. Ganda na naman talaga yung nangyayari, hindi po ba? Tama ba? Natatawa tayo, pero sa totoo lang, may katotohanan ang mga ipinapakita ng mga shows na kagaya nila. Honest talaga sila. Honest na mandarambong. Kapatid, pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag dumating na ang araw na yon, dadaing tayo sa Kanya dahil sa kalupitan ng pinuno na pinili natin. Pero ito po ang nakakatakot. Ang sabi ng kanyang salita, pero hindi ko kayo sasagutin. Sabi ng Diyos, okay, gusto nyo ng haring ito? Ang sinasabi ng Diyos, I'm giving you qualifications na klaro sa aking salita. Ito ang piliin nyo. Pero ayaw nyo, gusto nyo ng Pangulong ito, gusto nyo ng gobernador na to, gusto nyo ng mayor na to. Okay, go! Go! Piliin niyo siya. Pero darating ang panahon, magsisisi kayo dahil nahihirapan kayo under their leadership. And you will pray to me and I will not answer. Ang sabi ng Panginoon, hindi nakakatakot dun eh. Hindi tayo sasagutin ng Panginoon sa ating mga prayers. Ito po ang nangyayari when we reject God and when we reject His will. Kapag hindi po tayo nagpapailalim sa kanyang kalooban at sa pagiging panatiko natin sa mga political leaders natin, we will cry for deliverance but God will not answer. Tila ba sinasabi ng Panginoon, di ba yan ang gusto niyo? Go! Kaya nga ngayong umagang ito, ang prayer po natin sa lahat ng naririto, sa lahat ng nanonood ng ating broadcast, it's about time that we repent of our fanaticism. It's about time, isalikway na natin ang fanaticism. And let's go back to God, our King, our leader, our Savior, our provider, our deliverer. Huwag po natin kalilimutan, yes, God is love, but God is a jealous God. Huwag natin
natin kalilimutan ang karakter na ito ng Panginoon. He is a jealous God. Ang ibig sabihin, hindi gusto at kalooban ng Diyos na meron pa tayo ibang idolo kung hindi siya. Meron tayo ibang leader kung hindi siya. Hindi gusto at kalooban ng Diyos ay pinagkakatiwala natin ang ating buhay sa iba. Hindi gusto at kalooban ng Diyos na maging panatiko tayo sa ibang mga political leaders. God wants our trust, our faith, our commitment, our devotion, our faithfulness to Him and Him alone. Amen? Anong sabi ng Panginoong Jesus? Matthew 10:37. If you love your father and mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. Listen to the word of God. Ang sabi ng Panginoon, kung mas mahal mo yung kapamilya mo kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Now, kung ganito ang katotohanan ng Panginoon, lalo naniniwala ako, lalo na kung mas mahal natin ng mga politiko, lalong ayaw ng Diyos, sasabihin ng Diyos, mas mahal mo ang politikong yan kaysa sa akin, mas may time ka sa politikong yan kaysa sa akin, mas willing ka mag-sacrifice para sa politikong yan kaysa sa akin, then sasabihin ng Diyos, hindi ka karapat-dapat sa akin. Come on. That's why today, let's reflect. Again, hindi ko sinasabi na masama na magsuporta tayo ng politiko, but let's reflect what kind of commitment, what kind of devotion, what kind of service, what kind of faith do we have sa mga political leaders na to. Kapag ito ay sobra pa sa ginagawa mong faith, commitment, sacrifice sa Panginoon, then kapatid, tumigil ka na. Because you are being a fanatic. Christ is enough. He is enough. God alone is our Savior. God alone is our hope. God alone is our deliverer. God alone is our provider. Christ is enough. Therefore, in Him we trust. Why do we need to trust in God alone? Just two of many things and reasons. Una, in God we will not be in want. Bakit kailangan na talaga nakasentro lang ang pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon? It's because ang katotohanan ay nananatili na sa Panginoon, hindi tayo kailanman magkukulang. Ano ang sabi ng Jeremiah 17:7-8? Blessed is the man who trusts in the Lord and has made the Lord his hope and confidence. He is like a tree planted along a river bank with its roots reaching deep into the water. A tree not bothered by the heat nor worried by long months of drought. Its leaves stay green and it goes right and producing all its luscious fruit. Yes, naiintindihan ko mga kapatid, lahat tayo may pangangailangan. Ang Pilipinas ay malaki ang pangangailangan. Ang bawat isa sa atin ay may mga pangangailangan. Pero kung isisentro natin ang pag-asa natin at solusyon natin sa mga politikong ito, kapatid, it's political fanaticism and it is wrong. At ang katotohanan mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon, these politicians will be able to deliver and fulfill their promises of help and provision. Alam natin itong lahat. Siguro nakakapagbigay sila, siguro nakakatupad sila, pero hindi lahat at hindi sa lahat ng panahon. Amen? But when we trust God, when we learn to really trust God in everything, kapatid, God is saying, you and I will not be in want. Ang nagtitiwala ng buong buo sa Diyos, kailanman hindi niya pagkukulangin. Come on! Ang nagtitiwala sa Diyos ng buong buo, hindi magugutom, hindi kukulangin ng pagpapala, hindi kukulangin ng grasya, hindi kukulangin ng tulong na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Pakinggan po natin ang sinabi ni David, Psalms 37 verse 25. I have been young and now I am old, and in all my years I have never seen the Lord forsake a man who loves Him, nor have I seen the children of the godly go hungry.
Sabi ni Haring David, noon bata ako at ngayon ako'y matanda na, at sa lahat ng taon na itinagal ko sa mundong ito, hindi ko kailanman nakita na nagpabaya ang Diyos sa pangangailangan ng mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Hindi ko nakita na ang mga anak ng mga taong nagtitiwala sa Kanya ay namamalimos dahil sa gutom. My dear friends, this is the truth. Sa politiko, para tayo mga namamalimos. Tama ba? We come to these politicians, we ask for help, we ask for ayuda, nagsunod-sunod tayo, nasa sikuhan to, adito, hala, sige, ato dito, pangayo, 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 pangayo. And the truth is, hindi sa lahat ng panahon na pagbibigyan tayo because again, these people are limited. Ang katotohanan na nanatili when we ask God, when His Word remains in us, and when we remain in the Word of God, ang sabi ng salita ng Diyos, ask whatever you wish, and it shall be given you. Come on. That's why, mga kapatid, gumising na po tayo. Sa Diyos lang po tayo magtiwala. At panghuli, bakit sa Diyos lang tayo magtitiwala? Because in God, we will not be forsaken. Kahit kailan ang mga nagtitiwala sa Diyos, hindi pababayaan, hindi iwanan, hindi iwawaksin ng Panginoon. Psalms 9 verse 10. And those who know your name, who have experienced your precious mercy, will put their confident trust in you. For you, O Lord, have not abandoned those who seek you. Amen. Kapatid, ang katotohanan, politicians will not always be there for us. Hindi kailanman palaging available, ready ang politicians para sa atin. Hindi kailanman. Kahit sabihin pa nila na iboto niyo ako, madali lang akong hanapin at lapitan. Bola lang yun. Dahil ang katotohanan, how can it be na tao ka lang? Hindi ka kagaya ng Diyos na everywhere all the time. Kapatid, politicians will not always be there for us. Sabi nga, pag nanalo na, mahirap nang malapitan at hanapin. Pero ang magtiwala ng buong buo sa Panginoon, His presence will always be with us. Ang magtiwala ng buong buo sa Panginoon, sasamahan ng presensya ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng season, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa oras man ng kalungkutan at kasiyahan, sa oras man ng pangailangan at kasaganaan, God will always be with those who trust Him. He will never leave us or forsake us. He will always be a prayer away. Now, I guess one of the things or reasons why nakaiyak ko last Friday when I saw the people, hindi lang because nakaiyak ako, na-touch ako sa kanilang pagiging patriotic. That was very clear, makabayan ang mga tao. Naiyak ako dahil sobrang pagmamahal nila sa dating presidente. But then when they just keep on shouting Duterte, deep inside me, nakaiyak ko kay ganun di man ang ginawa nilang tawagon? Ganun di man ginawa nilang tawagon? Why are they so passionate in calling the name of this politician? At kung ikukumpara mo, hindi sila passionate sa pagtawag sa Panginoon. Na ang katotohanan, kapag tumawag tayo sa Panginoon, He will be there. He will answer. Lalo na kung tayo nagtatapat sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. Remember this, God is always a prayer away. Yun ang katotohanan. Umikit ka lang at mag-pray, nandiyan ang Diyos. Amen? Hindi siya nagiging busy. Hindi siya nawawala ng signal. He is always available sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? So today, timbangin natin yung ating mga sarili. Again, maganda po na sumuporta tayo sa mga politiko, lalo na ang mga righteous at mga maayos na mga politiko.
Ba't timbangin natin? Kamusta ba itong sinasabi natin na support? Commitment, devotion, service, faith to these people. Let us repent of our political fanaticism. Let us repent of making politicians our hope, our salvation, our deliverer, our provider. Yung di na ba sabihin mo na kung dili ko tagaan na niya, maunsa na lang po. Na kung hindi niya ako tulungan, maunsa na lang po. Kapatid, God is a jealous God. Ang dapat tanong natin is, Lord, kung hindi mo ako tutulungan, saan ako pupulutin? Lord, kung hindi mo ako sasamahan, saan ako pupunta? Lord, kung wala rin akong pupuntahan, wala akong kaligtasan, wala akong pag-asa. Yun ang tamang pag-iisip ng bawat isa natin. Christ alone is our salvation. Huwag po natin kalilimutan. Christ alone is our only hope. Christ alone is our only deliverer. Christ alone is our only provider. Let us put our wholehearted trust and faith and devotion to God. For Christ is enough. Christ is the answer to all of our life's questions, needs, and longings. Mga kapatid, our nation is in a critical crossroad. Hindi natin alam ang mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. People predict there will be kaguluhan, dami, puro negatibo. Kapatid, it's time to go back to God. Sabi ng salita ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways and seek my face, then I will hear from heaven and heal their land. Nasa ating po, tayo ang tinitignan ng Diyos sa ating response sa crisis na kinakaharap ng bansa. Hindi tao, hindi politiko ang solusyon. Ang Panginoon ang solusyon. Amen? Tumayo po tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, yung mataas na palakpak, pagsamba, pasasalamat, paghanga, commitment, adoration. Let's declare Jesus is our salvation. Jesus is our hope. Jesus is our deliverer. Jesus is our provider. Jesus is our healer. Jesus is our King. Jesus, 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 Jesus. Panginoon, patawarin mo po kami dahil naging mga political fanatics kami for the longest time. Iniasa namin ang kinabukasan ng aming bansa, ng aming probinsya, ng aming syudad sa kamay ng mga taong ito. Ang tingin namin sa kanila ay tagapagligtas. Ang tingin namin sa kanila ay pag-asa. Ang tingin namin sa kanila ay provider. Nakalimutan namin, Panginoon, na Ikaw lang ang totoong tagapagligtas. Ikaw lang ang totoong pag-asa. Ikaw lang ang totoong provider. Kinalimutan namin dahil sa pagiging panatiko namin ang katotohanan na kung hindi ka naman sasama sa kanila, wala rin silang magagawa. Patawad, Panginoon. Ang isinisigaw namin ay mga pangalan ng mga politiko na sa halip ang isigaw namin ay ang pangalan mo. Dahil ano ba naman ang kapangyarihan ng pangalan ng tao? Ito'y wala. Pero kapag isinisigaw namin ang pangalan mo, may nangyayaring himala, may nangyayaring kaligtasan, may nangyayaring kagalingan. Panginoon, patawarin mo kami sa mahabang panahon na naging panatiko kami. Today, we come before you. Muli iniaalay namin ang aming buhay, ang aming future sa iyo. Ang future ng bansang ito, ang future ng probinsyang ito, ang future ng syudad na ito. We just entrust them all unto you. Today, kapag may problema, ang isisigaw namin, Jesus.
Pag may pangangailangan na isisigaw namin, Jesus! Pag nangangailangan ng kapayapaan ang isisigaw namin, Jesus! Pag nangangailangan ng order, we will speak the name of Jesus! Because your name is like no other. When we speak your name, there is power. When we speak your name, there is salvation. There is deliverance. There is provision. There is healing. There is peace. There is order. There is joy. There is hope. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagtatama mo sa aming mga puso at isipan. Today, make us wise citizens of this country and wise citizens of heaven.